Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa bumabagsak na presyo ni Bitcoin. Kung saan ay ngayon ay bumagsak na po siya dito sa ilalim ng presyong 58K or $50,000 sa kauna-unahang pagkakataon dito po sa nakalipas na anim na pong mga araw. At atin pong pag-uusapan dito ang dahilan kung bakit si Bitcoin ay patuloy na bumabagsak. Kaya yan, bago pa tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Why is Bitcoin price down today? Ano nga bang dahilan kung bakit bagsak ang presyo ni Bitcoin ngayon? Yan, maaari na rin po ninyong i-check yung aking technical analysis dito kanina kay Bitcoin kung bakit po siya bumabagsak. At yan po ay sa aking sariling technical analysis perspective dito. Kasi nagkaroon po tayo ng breakout dito sa lower portion ng kanyang falling wedge pattern dito. The chart above shows the latest downswing has brought BTC below $58,000 mark for the first time in 60 days dating back to February 28, 2024. Kaya yan, nag-umpisa pa yung pagbagsak ni Bitcoin noong February 28, 2024. Kaya eto po yan. Dito po yan. February. Ayan, wala pa pala rito. Ayan, pero ito yung kanyang pagbagsak ngayon. Ganyan, nakararanasan pagbagsak ngayon. Nakaranas po siya ng negative 14.97% mula nitong April 22. Yan, hanggang sa kasalukuyan. While the sideways performance was attributed to weak post-halving demand, the ongoing downtrend appears to be driven by long-term investors actively exiting their BTC position. Kaya ayan, yung naranasan daw po na pagsa-sideways or pagkukonsolidate nitong si Bitcoin nitong mga nakaraang araw ay dulot daw po yan ng mahinang epekto ng Bitcoin halving na naganap po noong April 20. Ayan, walang gaanong demand kaya nag-consolidate na lamang daw po siya. At ngayon ay iba naman po yung dahilan sa kung bakit bumabagsak itong si Bitcoin ngayon. At ang nagdudulot naman daw po dito ay yung mga long-term investors, mga malalaking long-term investors po, kung saan ay sila po ay nagli-liquidate na or nagbebentahan na ng kanilang Bitcoin holdings. Kaya kapag nagbebentahan po sila ay nagdudulot po yan ng selling pressure. Yan, talo po yung demand or yung mga buyers. Kaya syempre babagsak ang presyo ni Bitcoin. Long-term holders hit a 10-day peak sell-off. Ayan, magkakasunod na tuloy-tuloy. Yan, 10 araw po na nagbebenta ang mga long-term holders dito kay Bitcoin. At mukhang patuloy pa yan, magpapatuloy pa yan. As illustrated above, Bitcoin's age consumed has been on a steady rise since April 20, signaling that many long-term holders started to offload their coins after the halving. Ayan, meron po tayong isang chart dito na tinatawag pong Bitcoin or BTC age consume versus price. Kaya yan, mapapansin po natin dito na simula daw noong April 20, ayan, ito po yan, ay mapapansin po natin na yung kanyang nabubuong bars dito ay palaki ng palaki. Ayan, medyo lumaki po siya rito tapos lumiit ulit dito, pero ngayon ay nitong mga ilang nakalipas na araw ay nagpapatuloy po ulit siya sa kanyang paglaki, sa kanyang sukat. Kaya ibig pong sabihin yan ay kung pag lumalaki po yan, ay yung mga long-term holders ay nagbebenta po sila ng kanilang malaking holdings. Ayan, tulad po ng mga nangyari dito, kung mas malaki yan ay mas malaki po yung kanilang binenta. Pero pag lumiliit yan ay mas maliit yung kanilang binebenta. Kaya yan po ang Bitcoin age consume metrics dito or chart.
Bitcoin Age consumed reached 14.37 million on April 30, representing a 471% surge from the 2.51 million recorded on April 20 halving day. Kaya yan, nung April 30 ay dito po talaga siya umangat ng 471%. Ayan, April 20, yan. Ito po yan. Itong nakalipas na bar nito, ang laki ng kanyang sukat. Ayan, may 471% yung kanyang surge na naranasan dito. When long-term investors flood the market during the periods of slow demand, as observed above, it dilutes supply and heightens FUD or fear, uncertainty, and doubt among other stakeholders. Kaya yan po ang nangyayari dito kapag yung mga long-term investors ay nagbebentahan na. Ayan. At sa tuwing mahina or matamlay ang market, ay talagang nagdudulot po ito ng tinatawag nilang FUD or fear, uncertainty, and doubt. Kaya yan, check na natin yung ito, April 30. Check natin yung chart. April 30 ay ayan po siya. Ito po yung nabuong napakalaking bearish candlestick na yan. At ito po yung talagang bumangga. Solid po na binangga niya yung support line natin dito sa 60,620. Pagkatapos ay yung sumunod na bearish candlestick ay tuluyan na po niya itong binasag. Kaya yan po ang laki. Ito yung kanyang Bitcoin Age consumed na nabuong bar dito. Laki. Kaya punong-puno po yan dahil dito punong-puno po yan ng selling pressure. Kaya dahil dyan ay nagawa na pong mabasag ni Bitcoin yung kanyang falling wedge pattern dito. Bitcoin price forecast further downswing toward $55,000. Yan, yung patuloy kaya na pagbagsak ni Bitcoin ay aabot ito hanggang sa $55,000. Yung sa aking technical analysis naman po rito ay hindi lamang $55,000 yung posibleng ibabagsak nito. Yung sa atin po rito ay posible po siyang umabot hanggang dito sa 52K. Ayan. 590,360 existing holders had acquired 231,300 BTC at an average price of $56,100. Kaya ayan po pala yung basihan rito kung saan ay nagsisi kung bakit sinabi nila na posible kayang bumagsak hanggang sa $55,000 sapagkat may nagsisilbi pong isang resistance line dito sa presyong $56,100 sapagkat marami po palang nakabili sa presyo na ito na mga holders. Ayan, 590,360 na mga investors ang nakabili sa presyong ito ng 231,300 na Bitcoin yung kanilang nabili rito. If those holders make covering purchases to defend their positions, Bitcoin price could stage an instant rebound from that area. Kaya yan ang sabi rito ay kung pag yung mga existing holders na ito na nakabili sa presyong $56,100 na ito ay magdadagdag or patuloy na mag-accumulate ng Bitcoin, kanilang Bitcoin sa presyong ito para hindi bumagsak itong presyo ni Bitcoin dito ay ayan, posible pong tatalbog yung market price ni Bitcoin dito at dito po siya makaka-recover para magpalit ng trend direction. However, if the bears scale that key buy wall, a Bitcoin price breakdown below the $55,000 could be imminent. Ayan. Yun nga lang, at kung talagang matindi po talaga ang selling pressure ay at nabasag niya yung average price na ito na $56,100 ay isang patuloy na pagbagsak ang sa presyo ang mararanasan ni Bitcoin. Kaya yan po ang dahilan. Yan kung bakit patuloy na bumabagsak si Bitcoin hanggang ngayon. Hindi po yan dulot ng Bitcoin halving, kundi ang nagdulot po pala yan ng mga long-term investors, mga malalaking long-term investors dito kay Bitcoin
na nagbebentahan. Ayan, nagbebentahan na po sila or nagli-liquidate po sila ng kanilang asset dito kay Bitcoin. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.